Ay, magandang umaga mga boss, mga kamping, mga kabunyog. O, maaga ako ngayon ha. Baka sakali makadalawa tayo na vlog. Kung makakasingit mamaya-mayang konti ng gabi-gabi. Magbigay lang ko tayo ng ano rito. Reaction dito kay Sara. Dito kay Mima Alicia na to. Oo. Sasagutin lang ko natin yung vlog niya, no? Magko-komento ho tayo at minsan dapat sasagutin din ho siya di ba? Kasi 11 hours ago lang ho ito, itong kanyang vlog na to at meron hong 30,000 views. Oh, dami ha. Ang pamagato nito yan Napahiya si Sara. Salita ng salita. Di pala alam ibig sabihin ng araw ng kagitingan. Sobra ka ha. Sasagutin kita ngayon. Kala mo Andali. Sagutin natin to. Hindi pwedeng parating ganito Tuloy. At pinahiya na naman po guys. Again and again and again and again. Ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte ang kanyang sarili. Hindi lang sa harap ng publiko, kundi sa harap po guys ng mamamayang Pilipino. Grabe, kailan kaya magtitino ang ating Vice Presidente, no? No? Kailan kaya magtitino ang ating Vice Presidente? Sasagutin ho natin to. No comment ako dyan, Sara. Ay, Sara. Mima. No comment ako dyan kung kailan magtitino yung presidente natin. Sige. Mamaya na ako sasagot. Basta ako, no comment ako dyan sa tanong mo na yan. Sige, tuloy. Kailan kaya tayo makaka-receive ng matinong salita galing dito sa ating Vice Presidente? So, kailan tayo makakarinig ng mabuting salita galing sa Vice Presidente? No comment ulit ako dyan. Tuloy. Ngayon nga po guys, alam nyo naman na araw ng kagitingan ngayon, na kung saan tayo po ay nagsiselebrate sa mga totoong bayani dito sa ating bayan. Totoo yan. Sangayon ako sa dyan. Sige, tuloy. Buhay man yan or mapapatay na nagpakita ng katapangan para po ipaglaban itong ating bayan. So ngayon po guys, sangayon ako sa dyan. Tuloy. Nagbigay ng pagbati itong si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte. Alam nyo guys, ito yung nakakatawa dito. Napaka-hipokrito po, hipokrita ng pagbati ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte sa araw ng kagitingan. Hindi ko alam kung alam niya ba. Bakit? Ano na naman sinabi niyan? Yung meaning ng araw ng kagitingan, pero guys, ang pinipraise niya lang, hindi niya alam ang ibig sabihin ng araw ng kagitingan ni Vice President Sara Duterte. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng araw ng kagitingan. Yan ba ang tanong mo? No comment ako dyan. Yung mga taong patay na, yung mga taong wala na dito sa mundo. Alam nyo guys, ang araw po ng kagitingan, applicable po yan sa lahat. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Applicable sa lahat talaga yung araw ng kagitingan na yan. Sige, tuloy. Dead or alive, dapat po nating purihin sa ginagawa nilang kabayanihan na sang-ayon ulit ako sa iyo dyan. Tuloy. Ginagawa sa pakikipaglaban para dito sa atin at mapanatili ang mapayapang bayan. So, dapat po silang purihin. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Mima. Tuloy. Dapat po silang batiin. Buhay man or patay. Itong si Sara, hindi ko alam, pinapahiya niya talaga guys ang kanyang sarili. Anyway, ito no comment ako dyan. Yung sabi niya, Day of Valor. Honor troops who died for freedom. Yan yung sabi ni DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte. So, yan ba ang sabi ni Vice President Sara Duterte? No comment ulit ako dyan. Tuloy mo. Meaning, yung binabati niya lang dito guys, is yung mga tao na nagbuwis ng buhay. Yung mga
wala na sa mundong to. Yun lang po guys ang binabati niya sa araw ng kagitingan. Ano yung hipokrita dito? No comment ako dyan sa sinasabi mo na yan, Mima. Tuloy. Guys, kasi hindi naman po yan yung araw ng kagitingan para sa mga patay. Para din po yan guys sa mga bayani nating buhay pa ngayon. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Bakit hindi mo i-honor yung mga buhay pa? Diba? Yung Sino? Si Sarah? Hindi ino-honor yung mga buhay pa na bayani? No comment ako dyan ulit. mayroong ginagawang aksyon para mapanatili ang kapayapaan dito sa ating bayan, bakit hindi mo yun i-honor? Wala namang Bakit hindi ino-honor ni Sarah yung mga buhay pa? Na ba pwedeng i-honor ng mga bayani? ginawa niyang pag-honor sa mga patay. There's nothing wrong with that. Kasi yung mga taong yun, mga nagsakripisyo din yan. Mga bayani din Tama yan. Tuloy mo. po yan kung may tuturing. Pero guys, hindi naman po yun para sa mga patay, yung araw ng kagitingan. Yan po yung pinaglalaban ko dito. Kasi ang hirap talagang, batiin ni Vice President Sara Duterte itong ating mga magigiting, ating mga matatapang na Philippine Navy Forces na doon na nakikipaglaban sa West Philippine Sea. Yung mga No comment na naman ako dyan. Sa'yo, Mima. No comment ako dyan. Tuloy mo. magigiting nating mangingisda na kahit konti lang yung huli, nakikipagpatayan sila doon. Diba? Hindi man lang yan mabati, hindi man lang yan mapasalamatan. Ni Sara Duterte, hindi niya mabati yung mga yon. No comment ulit ako dyan. Hindi man lang yan kayang i-honor ni Vice President Sara Duterte. No comment ako dyan kung bakit hindi niya kayang i-honor yan. Tanungin mo si Pulong. Ganun na ba ka-hipokrita itong ating Vice Presidente? Ha? Hipokrita, yung ating Vice Presidente, Mima. No comment. Alam ba ni Dapat Secretary Sara Duterte, ang araw ng kagitingan, it is not for dead. No comment ulit ako dyan. Ikaw tuloy. Only, but it is also for alive. For living heroes na nakikita at nami-witness natin. Diba? No comment ulit ako dyan. Hindi niya kayang i-honor yung buhay. Ang kaya niya lang i-honor, yung mga nawala na. Ano pang... Hindi niya kayang i-honor yung buhay ng mga nakikipaglaban sa West Philippine Sea. Ni BP Sara. Yung ba ang tanong mo, Mima? Ha? No comment ulit ako dyan. Tuloy. Hindi na maririnig ng mga patay yung sinasabi mong papuri sa kanila. Mas masayang pakinggan na yung mga buhay Tama ka dyan, Mima. Tama ka dyan. Sang-ayon ako sa dyan. pa, pinupuri mo sa kanilang ginagawang kagitingan, sa kanilang ginagawang aksyon para magkaroon tayo ng tahimik at mapayapang bayan. Diba guys? Di ba guys? No comment. Paano lang yung mga Navy officers natin? Di ba mga bayani din yan? Yung Mga bayani yung Navy officer natin. No comment. ating mga mangingisda, mga bayani din yan. Especially yung mga nandoon sa West Philippine Sea. Mga concerned netizen. Yung mga katulad natin guys. Sang-ayon ako sa dyan. Sang-ayon ako sa dyan. Di ba, na pinaglalaban, nagsasalita para, di ba, depensahan ang mga ginagawang kalokohan ng China. We are living heroes na hindi Sang-ayon ako sa dyan. kayang i-honor ni Vice President, Partida, Vice Presidente, and DepEd Secretary na si Sara Duterte. Lahat naman po Hindi niya kayang i-honor yan. Mima, si BP, yung mga living heroes na nakikipaglaban sa West Philippine Sea, yung batang mo.
No comment ulit ako dyan. Tayo guys, merong pinaglalaban. Lalo na tayo. Akala mo ha, pagtatanggol ko si Sara. Basta mga tanong mo sa kanya. No comment. Tuloy. Tayo guys, na nakikita at nasasakpan sa ginagawang pambubuli ng China, dapat tayo yung ino-honor. Walang masama guys kung i-honor yung mga patay. Kasi, given na... Sang-ayon ako sa iyan. Walang masama na ino-honor ni Sara yung mga patay. Sang-ayon ako sa iyan. Kaya na nakagawa talaga sila guys ng kabutihan para dito sa ating bayan. Pero bakit, ito lang yung pinagtataka ko ha, dapat sana hindi ka na lang nagbati ng araw ng kagitingan kung yung mga patay lang din naman ang i-honor mo. Kasi anong no comment ulit ako dyan sa sinasabi mo, Mima. No comment. silbi ng pag-honor mo sa mga patay, eh hindi ka na nga nila naririnig. Wala na sila. Nandito tayo. Bakit mo, Sara, binabati yung mga patay na hindi ka na nila naririnig? Ba ibig mo sabihin, Mima, no comment ako dyan. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin ni Sara, bakit yung mga patay ang kanyang binabati. Kaya ang sagot ko sa'yo, no comment. Yung mga buhay yung mga mangingisda, Philippine Navy, diba? Kapulisan. Bakit hindi mo yun ni-honor? Anong tawag mo sa amin? Estatwa. Tanong na naman, BP Sara, Sara, bakit nga ba no comment ako dyan sa tanong mo, Mima, kaya? Madami guys yung nainis at naghayag ng galit dito kay DepEd Secretary Sara Duterte. Kabilang na itong si Real Coffee Lover. Yan. Ang sabi niya, how about those Navy officers, fisher folks, and concerned netizens who are alive, fighting for our sovereignty? Are they not heroes? Diba? Hindi ba sila hero na para hindi mo... No comment. Batiin? Yung ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Diba? Na tayo kasi guys, nakikipaglaban tayo. You're such a wallflower, BP, with respect to the dispute in the West Philippine Sea. Hindi lang siya guys yung nag-comment. Ito pa. Si Taytay Rizal. Day of Valor is true. Also for the Philippine soldier in Ayungin Shoal, especially doon po guys sa BRP Sierra Madre, who continue to stand for the Philippines against bully and oppressive China, which the good BP is supporting. Pakitang tao, wala sa loob. Taming No comment. galit guys, hindi lang din naman ako, kundi yung mga concerned netizen. Kasi bakit mo nga naman babatiin yung mga nategi na? Although hindi ko naman kino-compare, sige, batiin niya yung mga wala na dito sa mundong to. Pero bakit hindi niya man lang magawang i-praise? Diba? Magawang batiin itong ating mga mamamayang Pilipina na buhay na nakikipaglaban, patuloy na nakikipaglaban sa ginagawang pambubuli, ginagawang harassment, oppression ng China sa bansang Pilipinas. Bakit hindi mo i-honor itong ating presidente? Bakit nga ba hindi mo ino-honor yung mga nandun sa Sierra Madre? No comment. Diba? Gets niyo ako guys? Ganyan po kakapat. Gets kita. Sige, tuloy mo. At sasagutin kita. Itong si Vice President and DepEd Secretary. Sabi mo, ganyang kakapal si Sara Duterte. No comment. Sara Duterte. Tingnan nyo nga guys. Diba? Ganyan po pinahiya ni Inday ang kanyang sarili sa mamamayang Pilipino. Pinahiya ni Sara Duterte yung sarili niya sa mamamayang Pilipino? No comment. Sekretary ka pero wala kang alam kung ano yung ibig sabihin ng araw ng kagitingan? No comment ulit ako dyan sa sinatanong mo na yan.
Kumima ka. No comment. Resign, Sarah, resign. Diba? Resign, Sarah, resign. Kumima ka talaga, ha? No comment. Pa? Resign ka na lang. Wala ka lang din naman palang alam, mag-resign ka na lang. Resign ka na lang, Sarah, ha? Kumima ka. No comment. Kaka-stress to. Kayo guys, kala ko nandyan na naman yung pusa. Pagkatingin ko, Pusa, no comment. flashlight pala. Flashlight na itim. Na-distract tuloy ako guys. Sorry. Kasi naalala nyo, yung nag-content ako dati guys, biglang kinuha ng pusa yung ulam ko. Ay di pagkatapos ng content ko, gutom ako kasi wala. Tatakpan mo kasi ulam mo, Mima. Para hindi kinukuha ng pusa. Nag-comment na ako, ha? Pero, sige, tuloy mo. Wala akong ulam. Nakakaano din pala tong flashlight na to. Ito yun guys, oh. Pasensya na, na-distract kasi ako eh. Sige. Na-distract. Ito, kita nyo. Nakaganon siya. Ay, di ba yung pusa, mahilig yung parang, di ba gumagano ng kamay. Minsan naman yung nakatayo lang. Eh, yung standing nito guys, oh, nakikita nyo. Yan oh, yung parang pusa pag nasa malayo siya. Kaya yung tingin ko, alam mo kung tinatarget na naman yung ulam ko. Tatago mo kasi. Sorry, na-distract ako. Anyway, yun guys, kita nyo? Ha? Oo. Diba? Oo. Ang Day of Valor or ang araw ng kagitingan, hindi po guys para lang sa mga patay. Oo. Kundi po para din po ito sa mga living heroes na nagpapakita Sang-ayon ako sa'yo dyan. Sige. ng kagitingan, diba? Dito sa ating bayan para kundinahin ang ginagawang masama ng ibang bayan, ibang bansa, ibang tao. Yun po guys yung totoong meaning ng araw ng kagitingan. We celebrate Sang-ayon ako sa'yo dyan. Tuloy mo. it not for dead people but also for living people na talagang ina-admire natin sa ginagawang pagpapakita nila ng kagiting-giting na katapangan para sa ating bayan. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima. Ay, nasagot ko na po yung mga vlog nito si Mima. Kung minsan dapat sinasagot yung mga vlog nito eh, di ba? Oo. Jeff Ramos na, shout out. Mag-collab na po tayo. Dami na po eh. Para mamaya ako sakasakali, konti na lang ibabasahin kong comments na madadagdag dito, no? Mahiwagang hiwa, shout out. Morning ha, no comment si Inday kasi no utak. Ito yung comment sa akin kahapon, oo. Ito. Noel Tenko. Pa-cute lang si Sarah. Kalat ni Baya, shout out ha. Cute ba? Ako hindi ako nakukulitan sa kanya. Sa totoo lang. Iba lang yung Lenny Robredo. Esperanza Lopez, shout out ha. Welcome to the club. Puro no comment ang mga comment ni Sarah Mau. Paano niya gagampanan ang pinapangarap niyang magiging presidente? Puro mga walang comment. Paano siya makikipag-ugnayan sa mga allies natin kung ganyan puro no comments? Ay nako, lagpak ang Pinas kung siya ang magiging presidente. No comment. At totoo lang, hindi ho sila nahihiya no? Alam na alam nila. Pero ang bagsik Duterte mabagsik, no? Nananalo Kasalanan ba nila? Di ba? Anak ng pating. Tuloy natin to. Israelita Heroes, shout out. Good evening po, Sir Roque. Watching from Japan. Mabuhay po. Mabuhay, Israelita Heroes. Maril Pabianak, shout out Hello po tayo at sa mga ka-warriors. So yung brother po niya, ang ginawang spokesman niya, mismo. Nakakadismaya talaga itong Sarah without age. Hindi na ba gumagana isip niya?
no comment lang gustong isagot. Walang sense ang mga speeches with kodigo, kaya hindi natin maramdaman. Wala sa puso ang lumalabas sa bibig niya. Hay, ewan ko sa'yo, Sara. Huwag ka na mag-ambisyon as president. Tapos katandem pa si Robin. Taragis na. Dismayado na lang talaga. Mararamdaman natin. God bless po. God bless us po, tay, at sa mga kawaryos. Lord bless our country, Philippines. Yun na lang talaga yun. Kalat ni Baya, shout out. Akira Milo, shout out. Binabati ka naman ni Kalat ni Akira. Asan ka ba kasi? Good evening, karaoke. Lapirutin mo na, karaoke, sabi ni Kalat ni Noel Tenko, sabi niya. Survey is poisonous. Totoo yan, Noel. Lason, yung survey na yan. Noel Tenko ulit. Yes, karaoke. War is the answer. And hang all corrupt. And hang all corrupt. Titino ang bansa. Sana nga ganun. Oo. Emiliano Tagudin. Shout out, Emiliano Tagudin. No to Saramao. Talaga sus Mariose. Ewan ko kay His Excellency, bakit hindi niya pa yan pero siguro tansya ko lang, pinabayaan na lang ni Marcos yan para magkalat ka na magkalat, no? Babagsak ko talaga kung ganito lang ang galaw nito, sino-comment. Babagsak ko talaga ito. Ewan ko kung anong klaseng panalo meron to ewan ko kung saan kinukuha ang survey na ito naglilid sa presidential sa 2028, anak ng pati. Ngayon pa lang, tignan nyo na, halatang-halata nyo na talagang walang malasakit sa bansa dahil no comment pagdating sa West Philippines. Di ba? Ewan ko, Pilipinas. Mami Bear, shout out. Sabi niya, magandang gabi, Xerox. Bakit pagdating sa China, tamemi sila, Inday at tatay niyang demonyo? Pero sa kapwa nila Pilipino, ang tatapang nila. Kasi may mga bodyguard kasi sila, sabi ni Mami Bear. And when it comes to PB, fake charity po yun. Si PB. Mga itinutulong niya galing sa donasyon. Mismo. Kaya natatawa ako. Pero tignan mo Mama Bear, lintik ang million na subscriber nun, kala mo. Ewan ko, sa tao. Kaya ako, pag ito ang ganito, mantakin mo, ibig sabihin, nagsusubscribe kayo ron, naniniwala kayo sa mga ganong klaseng content, di ba? Na sila'y maawain sa mga mahihirap, di ba? Kakalalkalin yung bahay nung pinuntahan niya, tapos titignan, ito po ang kanilang lutuan, ito po ang bubuksan yung mga kaldero, anong meron kaming bigas dyan, tumatayo ho balahibo ko Pero yun ang pinanonood ng tao. At pag binasa nyo ang comments doon, sus Mariosep, hulog ng langit yun. Ganun ho Pero wala ho tayong magagawa Yun po talaga ang Pilipinos, totoo lang mga friend. Nag-aano sila sa mga ganong klaseng tao na mga maawain sa mga less fortunate na tao na pinupuntahan nila, tinutulungan nila doon sa bundok. Maski na naghihirap si PB sa pag-akyat sa bundok. Dala yung camera. Pelikula po yan. True to life story ho yung ginagawa nilang content. Ginagamit ho nila yung mga kawawang mga Pilipino. Diyos ko. Ewan. Tutulungan naman ngayon, especially yung mga kababayan po natin sa ibang bansa. Papadala sa kanya para itulong doon. Napakabuti ka ni PB. Diyos ko. Susubscribe sila ngayon na susubscribe doon.
Tuloy natin yung kay Mami Bear, ha? Ano sabi niya? Nagsimula siyang mag-vlog, 50K puhunan. Pero ngayon, milyonaryo na at may mansion pa. Oh? May mansion na ba yung PB? Ang panghuli, maraming Pilipino humihingi ng pagbabago. Pero para pare-pareho mga binoboto, ayaw sumubok ng bago. Politika at showbiz, Crocodile Dynasty, naghahari. O yan, galing mo Mama Bear, ha? Ba't ngayon ka lang nag-comment, ha? Arnold pa si Diego, shout out. Sir Rox, buti na lang, di siya nag-incheck. Baka hindi niya alam yung incheck ng no comment, ha? Arnold po. Hindi niya alam i-translate yung yung no comment sa Chinese. Joel Madrona, shout out, ha. Isa lang ibig sabihin niyan, mas maraming kurap na botante at illegalistang Pilipino. Paano maaaresto yan? Nababayaran ang mga men in uniform. Yun. Erlinda Aquino, shout out. Tayo lang ang maayos at makakamping. Kaya ganyan si Kibulo kasi alam niya inutil ang mga nakaupo sa gobyerno, sa Senado at mga nasa Kongreso. Kaya wala tayo sa pag-asenso. Mismo, Erlinda. Raul Villanada, greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul. Raul Villanada ulit, oh. Pag nadinig mo ang mga katulad nito, ni Panelo o Pasay, butiki kasi, at matino ang panlasa mo, tatabangan ka ng maging Pilipino. Ay naku, Raul, talagang katabang-tabang. Federico Mandak, shout out. Parang si Robin din niya si Sara. Mahina din yung analytical comprehension niya. Mahina sa biglaang tanong. Di agad malaman ang isasagot. Kaya laging no comment, laging may tagasagot. Kagaya doon sa hearing ni Senator Risa about CIF, bigla niyang pinasa sa undersecretary niya para siya ang sumagot. Pero hindi pumayag si Senator Risa na hindi siya ang sumagot. Ngayon, paano pa niya makikipag-usap sa mga head of state ng ibang bansa? Paano ang foreign policy niya? No comment, laging isasagot niya mismo. Kaya gaya ng tatay niya, sa China lang nakipagkaibigan. Kaya nalugmok tayo sa utang sa China. Kasi wala siyang ibang matakbuhan. Lahat ng kaalyado nating bansa, inaway niya. Lahat na gustong-gusto naman ng China. Diba? David Allen Mendoza, shout out. Hello po ka, Roque, at sa mga Roque Warriors. Good evening po. Yan po si Sarah Jing ay hindi marunong sumagot ng maayos sa mga tanong sa kanya kasi nga po nonsense naman ang sasabihin niyan. Ganyan din naman ang ginawa noon sa budget hearing, parang si JQ nung araw. Please pass the mic to my assistant DepEd Secretary, Secretary. Tungkol naman po sa sinasabi ni Christian Esguerra, yun naman po mga hikahos sa buhay ang mga bumoboto na mga walang kwentang politiko. Tapos nagtataka pa sila kung bakit di umuunlad ng Pilipinas at ang buhay ng mga Pilipino. Kung yan si Sara at Robin ang magiging presidente at vice-presidente ng Pilipinas, ay mabuti pa po na burahin na lang sa mapa ang Pilipinas. Pwede bang burahin? Jaime Villapando, shout out. Good evening, Sir Roque. Your conspiracy theory is finally already a fact. Talaga lang. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Roque. Ibang klase din naman ang Sara na ito. Pag tungkol sa West Philippines Sea ang pinag-uusapan, syempre China yan. No comment siya. Bakit halatang
ayaw niyang magsalita na para makasama sa kanyang BFF na Chino. Halata talaga na kampi niya talaga ang mga China. Isipin ninyo, pati nga pagsasalita ng Chinese, pinag-aralan pa niya. O, di ba? Tawa-tawa si Elizabeth. Sige na. At doon na lang kayong mga Duterte tumira sa China. Bagay kayo doon. Di naman papayag si Xi Jinping. Baka siya naman ang ibenta. Emily Capistrano, shout out. Hello, Karox. Wala kang maasahan dyan. Maka China yan. Keep safe, Karox. God bless the Philippines. Sabi ni Emily. Erlinda Aquino. Kuya, kaya ganyan si Kibulog dahil si Tigong nyo protected siya at ng ibang senadores na kasuka-suka. Ingat po kayo, kuya. Erlinda Aquino ulit, oh. Kuya, pusta tayo. Hindi si Kibulog maaresto. Pag naupo si no comment, pardon kaagad siya. Sama ako sa iyo dyan. Hindi kita kakalabanin sa pusta dyan. Nel Roquero. Nel Roquero. Welcome to the club. The world were run by demonic and diabolic elite. A brotherhood of Satanists who dictates the outcome of any nation politically and economically. We can't do anything about it, bro. But if we put trust in God, the creator of heaven and earth, we will be victorious against the evil-minded entity. Ay, nako, sana nga. Librado Ludovico, shout out, ha. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. No comment. Para hindi halata basta China ang involved. No comment. Leching yawa. Pwe, tumigil ka nga. Sara Butangera, tambaluslos. Galit si Librado. Alam nyo, ito, sa totoo lang, Librado, dapat ito ang ano nito sa survey, talagang bulusok na eh. Pero mas malakas pa bumulusok yung survey ni Marcos kesa sa kanya. Mas malaki pa ang ibinababa ni Marcos kesa sa dito kay no comment. Anong klaseng survey naman yan? Dapat si His Excellency pinahuhuli na yung survey na yan, sa totoo lang. Jack Rose Carlson, shout out. Tapos magtatandim pa daw si Butangera at Sangano sa 2028, Sara Mau at Robin Mau. Ewan ko, mga delusion, mga ano ito, ewan ko, delusion ba tawag dyan? Yung mga parang mga nahihibang. Oo. Alam mo ba yung lagnat na kumbulsyon, parang kinukumbulsyon. Siguro si Panelo, baka ang lagnat nito si Senta ang sobrang taas Panelo ng lagnat mo. Alejandro Bidad, shout out, Karox. Good morning. Nakakain ba yung no comment? Masarap na putulan sa mga kanto boys. Masarap na pulutan sa mga kanto boys. Pag presidente ito, patay tayo. Tapos BP Kimo, sabi ni Palito, game over na 2028 kung mangyari ito. Lahat tayo sa bundok. Sila na lang sa city of Glory Mountain. God bless, Karox and family. God bless, Alejandro Bidad. Jan Ramirez, shout out. Naintindihan kita, friend. Real talk lang talaga. Nakakalungkot. Mga walang puso ang karamihan sa mga nanunungkulan sa pamahalaan. Nagsasayang lang pera ang bansa sa mga taong ito. Mismo dyan. Welcome to the club, Jan Ramirez.
Marcelo Santa Ana. Umiikot pa mata siguro niya, Karoke. Mana lang sa tatay niya yan, bossing. Proper yang mag-amang yan. Nasa tabi pa ng bintana. Nanonood ng haharutan Ibong Maya. Kaya po 75 ang grade niyan. Ewan ko. Ukinawa dyan. Ito, Pilipino, oh. Tignan nyo yung binoboto nyo. Anak ng pating, puro no comment. Nanalo, Vice President, Montik pa. Kung naging presidente yan, mag-isip nga kayo. Ay, naku. Jan Ramirez ulit, oh. Mas masarap makinig kay Karoke kaysa kay Attorney Roque. Hindi ka ililigaw. Salamat. Ted, shout out, Ted. Alam mo Sara, no comment. Alam mo Sara, no comment din kami sa sobra mong katangahan. Eto ka naman, Ted, eh. Ano? Alam mo Sara, no comment din kami sa sobra mong katangahan at kabubuhan. Sus Mariosep na BP ito, oo. Kaya bagay ang posisyon mong pangalawang pangulo ng mga sirang ulo at mga kalog, mga mahihina ang kukote. Tama na nga. Hirap mong komentuhan basta no comment. Ako sa'yo. Yun ang problema natin. Ha? Ramon Valencia, shout out. Bossing, galawang sindikato parang pelikulang Pilipino. Protektado ng mga matataas sa lipunan. No? Mismo, yun nga nangyayari, friend. Ha? Ramon Valencia ulit. Kumusta na lang sa lahat ng mga ka-Rocky Warriors at sa commander mo? Okay. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Friend Shervin. Okay naman po yung sagot. Okay naman po yung sagot niya, Sir Rox. Wala naman pong problema doon. At wala daw pong basagan ng trip. Madlang people, sa next election dapat no comment din. Na malupit. Dapat sa tapat ng pangalan ng pinakamahusay at pinakamatalino at pinakamasipag na leader ng ating bansa. Pag tayo po nagpaanod na naman sa agos ng sinungaling na survey, Xerox, parusang bitay na po talaga dapat para dun po sa mga grabe na po ang pagkauto-uto at syunga sa mga grabe pong ganap ngayon, Xerox. Naniniwala po akong imumulat po tayo ni Diyos sa katotohanan at bibigyan po ng ang mga kababayan natin ng dapat at matalinong pag-iisip kung sino po dapat ang ilalagay at iluluklok sa pamumuno sa susunod. Tama na po ang paniniwala palagi sa pangakong Kastilyong Buhangin. Kapag nakaupo na po sila at nakabudol na po sila, ayan po ang matinding dagok at sampal palagi. Kamot ulo ang inaabot natin sa mga yawang hinduropot. Wala na po silang pakialam kahit kanino. Kasi sila na po ang bida. Totoo yan. Kaya sa susunod po, gamitin po natin mga kapatid ang utak at tamang pag-iisip. Hindi po ang kalam at hapdi ng kalam ng tiyan. Madali pong mapawi at mawala ang kalam ng tiyan, pero ang magpalayas po ng mga yawa at kurimaw, dekada po ang iaabot kasi mga nakadikit na po ang kanilang mga tumbong sa kanilang upuan. Kaya mga kapatid na Juan de la Cruz, nasa inyong mga kamay at gabay ng Diyos ang dapat at tamang gagawin sa susunod na eleksyon. Sobra na, tama na. Gising na. Huwag nang muli pang
magpagoyo, magpabudol sa mga pesting yawa. Lahat po ay damay palagi sa hirap at dusa. Kasi madaling napaniwala sa pangako ng matatamis at pilipit na dila. Mismo, friend. Yung problema nga, friend, pag nandyan na yung 500, wala nang prinsipyo, binibenta, kamura, no? 500. Oo. Nakikbakan pa yun. Baka yung nagbibigay ng 500 dun, baka pinabibigay 1,000, pinagkitaan pa yung mga kawawa, di ba? Marcelo Santa Ana ulit, oh. Agree ako sa iyo, Karoke. Kung ang ipagbabago ng sitwasyon, magkagera ulit, sang-ayon ako, boss. Dapat talaga nabaguhin ng panuntunan o batas para sa mga tatakbo sa eleksyon. Talaga. Wala Mantakin mo, mga walang pinag-aralan na halos, Hindi nakapagtapos, wala. Wala talaga. Senador. At sila pa yung magugulo sa Senado. Panoorin niyo yung Senado. Oo. Merong isa doon, talagang ang galing. Doktor, abogado, lahat. Kaya niya. Hindi ko sasabihin pangalan mo. Shout out, Attorney Libayan. Lorna Bele, shout out. Serox, tagal na po tayong pinagtatawanan sa buong mundo. Since maging mayor to president si Duterte Taning. Dito po sa Alberta, Canada, kilala si Duterte Taning as crazy president. Kahiya, di po ba? Patay tayo dyan, Lorna Beles. Hindi ka pala sa Canada. May mga kaibigan ako dyan sa Canada, yung mag-asawang Jelly, Rowan, saka si Joral Jelly. Andyan sila, marami pa akong kilala dyan, Nakalimutan ko na iba, Kasama namin nun sa, Team Alapaap. Sumagot si Ted, Anong kakahiya? Gusto pa nga nilang pinagtatawanan. Feeling nila marami silang kakampi. Yung pala, konti lang. Ferdinand San Juan, Good evening po, Karox. No comment means nothing. Wala tayong maaasahan o mapapala. Kaya dapat sa taong bayan, no to Sara election 2028. Dasal lang po tayo sa mga nangyayari sa ating bayan at mga kagagawa ng mga makapiling politiko. Totoo yan. Nampating, Trolls, yung mga nagpapako kay Panginoong Hesus, ang dami. Tapos, buti pa nung panahon ng hapon, kilala mo yung makapili. Ngayon, anak ng puto. Makapili na, senador pa. Makapili na, presidente pa, vice presidente pa. Ang tataas ng posisyon ng mga makapili ngayon, Anak ng pating nung panahon ng hapon, makapili. Mga mukhang pera lang yung makapili nung araw. Sabagay, mga mukhang pera rin naman yung mga makapili ngayon, di ba? Mga makapili ngayon ba? Nung araw makapili, hindi yata nakapag-aral dahil tuturo lang nila kung sino yung kilala nila sa mga Hapon na mga gerilya. Ngayon, mga makapili ngayon, mga abogado. Abogado, makapili, anak ng putik, Shout out, Panelo, Roque, Hindi nahiya itong mga to, anak ng puto. Elizabeth Iscario, tama kayo, Serox. Dapat lang talagang mapalitan ng mga nasa gobyernong ito. Ang sistema ng mga nakaupo bilang presidente, vice, senador, congressman, mayor, at mismong mga nasa barangay. Dapat maging mapili tayo ang kwalifikasyon bilang tagapagtingkod bayan. Dito dapat nagiging istrikto ang COMELEC sa pagpili ng isang kakandidato. Di dapat pag-isipan ng lahat ng mamayan ito kung papaano ito mababago. Mahirap yan, premise. Ito lang. Ito lang nakaraang eleksyon, tignan mo. Napakwento na ako. Dapat may silang ito, napahaba na. Mantay may nangyari doon kay
Kila Digamo. Oh, kasalanan ng Comelec yun eh. Bakit? Pinatakbo nila yung peking Digamo eh. Tinanggap nila eh. Ruel Digamo, parehas Ruel, nagka-diferensya lang sa O saka sa U. Pinayagan ng Comelec. Nakakuha ng malaking boto yung peking Digamo. Tapos nagreklamo ngayon yung natalong Digamo. Pinaburan ngayon yung petisyon ng natalong Digamo. Kaya itong Tebes na nanalo, pinroklama natalo. Lahat yung boto ng peking Digamo nilagay doon sa original na Digamo, kaya nanalo yung yun, nagkaroon ng patayan. Di ba? Sino may kasalanan? Comelec. Hindi na lang sila nagtaka bakit parehong Digamo. Di ba? Hindi ako magtaka eh. Kung yung si Caballo nakatakbo eh. Peke rin eh, na Marcos eh. Yung FLM nakatakbo. Nakakulong pa yun na pinatakbo ng Comelec. Hindi ba nila alam? Oh, Comelec talaga sala rin eh sa mga nangyayari dito. Kung tutuusin mo Comelec talaga. Oo. Napakaluwag nilang oo. Ewan ko. Wala akong pag-asa. Hanggang yung Comelec, yan pa rin ang Comelec. Wala na ito, eleksyon. Wala akong inaasahan. Sunto lang. Kung hindi milagro. Elizabeth Iscari ulit Kaya lang, Sir Rox, mahirap itong nangyayari. Una, ang sikat may pera na kayang magbayad. At isang pamilyang dynasty, sila ang mamumuno dito sa ating bansa. Kaya ganito kalubog ang bansang ito. Nang dahil sa mga yan, na di para sa bayan, kundi para sa bayan kung bakit sila andyan. Kundi para sa magkamal ng pera ng bayan. Totoo yan, Elizabeth. At maging makapangyarihan, kawawang Pinoy. Totoo. Ted ulit maligayang araw ng kagitingan sa ating bansang Pilipinas. Binabati ko rin ang ating nag-iisang magiting na senador, na Senadora Risa Ontiveros. Mabuhay ka po at ang ating mga bayani, sabi ni Ted. Shirley J. Sir, shout out Grabe, hindi man lang mag-comment bilang isang Pilipino si Sara. Ano ba yan? Tapos gusto mang maging presidente. BP pa daw si Padilla. Sabi ni Panelo, Diyos ko po, Panginoong mahabagi. Wag naman sana, Lord. Sa kanal na ang bagsak ng Pilipinas mismo. Si Panelo parang yung tag dito, nagdidelirio ang nautak nito Jose Las Piñas. Las Pinas. Welcome to the club. Jose Las Pinas. Ang ordinaryong Pilipino na wala sa administrasyon ay nagalit sa ginawa ng China sa pagharas. At si BP Sara, Pilipino ba siya? Kasi di siya nagagalit sa China. Ikaw naman. Kikibuli nga, pinagtatanggol niya Ay, Panginoon. Daisy SM Magallanes, shout out. Ikesan po natin ang mga senador na pro-China at pro-Kibuloy sa 2025. Watching from Turin. Welcome to the club, Daisy. Misael, shout out Kawawang bayan, kawawang Juan de la Cruz. Mga kabayan, mag-isip-isip naman po, malapit ng 2025. Kitang-kita naman ang mga walang kakayahan at walang malasakit sa bayan na taong bayan. Nakakahiya na po tayo. Sana, Miss Hael, itong i-share nyo to para marinig nila ang mga comments nyo. Oo. Sa totoo lang napakatanga naman talaga yung survey, survey. Survey yan. Dory Gonzales, welcome to the club, Dory Gonzales. Gilbert Teodoro should run for president instead of Sara. No comments, syukran.
Al-Ulalia, shout out Mataas ang tingin ni Sara. Mataas ang tingin ni Sara, walang age sa sarili niya. Mana sa kambugan ng ama. Alam niyang tagilid na siya sa parehas na eleksyon dahil naging BP siya sa Smart Magic. Posibleng mang-agaw ng pwesto yan. Dapat mag-ingat, BBM. Doon na muna tayo sa lesser evil. Mas evil ang Duterte kesa Marcos. Good day sa Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Sang-ayon kami sa'yo. Ika-PRC. Karoke, pag si Sara Duterte Carpio maging presidente ng Pilipinas sa eleksyon 2028 at ang Vice President si Robin Padilla, lilipat na lang kami sa bundok kung saan nakatira mga katutubong mansyaka sa Davao de Oro. Baka madalaw pa kami ni Pugong Biyahero, si Paul Karoke. Alam mo, Alberto Olaer, hindi naman basta-basta dumadalaw yan si Pugong Biyahero. May yan may nag-i-scout diyan kakausapin kayo, tapos dadalawin kayo. Kung pwede kayong babuyin, maging content do sa kanyang mawain na video. Di ba? Joseph. Alberto Olaer ulit. Karoke, baliktad na ngayon noon si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed spiritual advisor ni Digong Duterte. Ngayon, ang advisor ni Kibuloy, ang mamamatay taong si Digong Duterte. Siya ang nagproklama, sabi ni Digong, Pastor, ngayon ikaw na ang Son of God, Pastor. Ako naman ang demonyong mamamatay tao ka, Karoke. Ito. Chupista Bunaaw, shout out Ang cute mo, Kuya Roque, no comment. Ito. Bernardo Chansing, shout out. Pareho lang sila ni BBM. Ayaw ng debate dahil nauutal siya sa pagdodroga. Yun lang yun. Chupista Bunaaw ulit ito. Kuya Rox, survey nila ng survey, wala namang nasusurvey dito sa lugar namin. Totoo, Kuya Rox, puro mind conditioning lang yan. Totoo naman binabayaran yan mga yan para mag-survey. Siyempre, yung nagbayad, ilalagay nila sa top yun, di ba? Okay na ako dyan. And dali, pupunta lang sila sa 1,500 respondents, survey na yun. Milyon ng Pilipino. Tapos ilalagay na, ito survey namin sa 1,500 respondent. Anak ng puto, naniniwala kayo doon? Milyon yung boboto 1,500 respondent, parang survey lang sa barangay yan Diba? Ito, mag-iisang oras na naman tayo, mga pre, Chupista Bunaaw ulit Diyos Lord, huwag mong ipahintulot na maging BP si Kimo. Chupista Bunaaw, Diyos Lord, huwag mong ipahintulot na maging BP si Kimo. Talaga pong sa kangkungan na tayo pupulutin lahat. Bentore, shout out. Alam niya na nakakuha ng malaking pera ang tatay niya. Di ba? Bentore ulit Loves pa rin. Loves pa rin ng mga bobo yung mag-ama. Totoo. Yun nga puti. Chupista Bunaaw ulit Kuya Rox at mga ka-warriors, napanood ko kay Batang Manila Toits na wala po siya sa bundok. Kunwari lang ang mga kuliglig peke lang para isipin ng lahat ay nasa bundok lang siya. Cassandra Daisy, shout out Mga fishermen, Coast Guard, media men, OFWs at iba pa. Iboboto pa rin na ninyo si Sara no comment. Sinasaktan na kayo ni Sara no comment. Iboboto pa ninyo siyang maging presidente kung oo. Kung oo, untog man ninyo ang sarili ninyo para hindi kami madamay sa katangahan nyo. Galit si Cassandra Daisy sa mga tanga.
Daming tanga kasi, puta rin so. Wala bang gamot sa tanga kasi? Hindi ba? Wala eh. Hindi pa yata pinapanganak yung scientist na makaka-invento ng gamot sa tanga. Putik yan. Lazy. Shout out. Mahirap maging presidente yung Sara na yan. Sara na yan. Pag may iiwasang sagutin, magtuturo ng iba. At worst, magsasabi ng no comment. Totoo. Pag yan, problema dito sa mga mainstream media reporter na to eh. Alam na nga ninyo na wala kayong makukuha ang magandang sagot dyan. Nagkakandara pa kayo pag nakita nyo yung mukha niyan at tatanungin ninyo. Eh, sino tanga? Diba? Huwag yung tanungin yan. Tingnan nyo. Roberto Sayat Sr., shout out. Pag nakita nyo na yung mukha, halos mahadapa pa kayo. Vice President, ano po masasabi nyo sa West Philippines sa nangyayari? No comment. Tapos, iili. Pati ko. Anyway, at least nakikita ng tao sa mga kagaya ninyo na nagtatanong dyan at pero yun nga eh. Baka baka sa ngayon ginagawa na yung election sa 2028 eh, ha? Di ba? Hanggang ngayon, hindi paliwanag kung paano nagkaroon na 20 million votes within an hour. Oh. Hindi maipaliwanag ng COMELEC paano, di ba? Oh. Roberto Sayat Sr. ulit oh. Hindi Pilipino yan. Gaga na yan. Walang kwentang tao. Natuwing ang vice presidente. Ang kapal ng muka. Hindi pinag-uusapan kung trabaho mo o hindi. Second ka sa pinakamataas ng government official. Bobo kayo. Mainit ulo ni Roberto. Buong pamilya nyo, lalo pang ginagawa nyo sa gobyerno, mga walang silbi. Dapat lang talaga natanggalan ka na ng intelligence span. Hindi ka makapag-comment sa West Philippine Sea issue. Bakit? Takot ka sa tsekwa? Saan ka kumukuha ng sweldo na pampalamon sa pamilya mo? Mga walang iya kayo, puro kayo traidor. Mga taksil na sa mga mamamayang Pilipino. Mga karma sana kayo. Remember, hindi natutulog ang Diyos, Sir Rox. God bless sa iyo. Ingat palagi. Salamat, Roberto Sayat Sr. Juan Reyes, welcome to the club. Ang problema, ang mga bobotante, at ipinagbibili pa nila ang boto nila mismo. Azucena Ambita, shout out. Lahat ng mga Duterte di magbibigay ng comment dahil nabayaran na ang ama niya tungkol sa issue. At totoo na huwag na ninyong tinatanong ang mga Duterte, okay? Thank you sa totoo lang. God bless you and family. God bless Azucena Ambita. Siya ulit oh. Azucena Ambita ulit. Alam ko si Attorney Insurrecto tatakbo sa Senado. Hindi yata. Party list yata siya tatakbo, mga boss. Oo. Si Atty. Enzo. Azucena Ambita ulit. Si Lito Lapid, kahit na walang natapos, di gaya yan ni Robin, nakapal ng muka at tira ng tira sa mga bagay na di dapat para sa akin. Okay si Senador Lito Lapid. Okay ba, Karo? Okay? Sinabi mo eh. At least si Lito, doon lang siya yun. Doon lang yun. Hindi siya makulit, di ba? Hindi kagaya to si Kimo. Akala nagdudunong-dudungan eh. Totoo. Azucena Ambita ulit oh. Huwag kayong maniwala sa survey na babayaran yan ng mga Duterte. Si Leni Robredo, okay yan sa Senado. Okay ba ka? Okay? Senado. Hindi Presidente. Shout out, Eman Escalona, anak. Friend Jun Lagon, shout out Brother Elias Isyo, shout out. Oy, mission accomplished mga friend. Tayo, sana makapag-vlog ako mamaya, oo. 3JC Hope, shout out. Jane Labayna. Magandang tanghali po mga boss.
Hanggang mamaya ho, baka sakasakali. Ha? Mima! Oo ha? Kala mo hindi kita sasagutin ha? God bless mga boss.